Hi everyone! Welcome back, welcome tayo sa ating reaction video. Welcome mga kamarites! Gising tayo dyan. Magre-reaction lang po tayo dito sa kabisnes ngayon. Sa kabisnes tayo. Marami tayong naka-line up. No? Walang time eh. Re-reactionan natin. Sorry po. Re-reactionan natin tong interview at yung pagde-date. Kasi yung nag-date sila, yun ang continuation na yung kasunod ay yung interview kay Jinky. Pagkatapos nung kanilang date. So, nagbigay lang ako ng aking opinion, ano? Kanya-kanya naman tayong opinion, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? So, bago nating umpisan yung ating opinion sa kanila, na-obserbahan, nakikita, mga reaksyon nila, di ba? Ay ako yung nagbabaka sakali, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell, no? Isali na rin ninyo para updated kayo lahat sa aking mga nire-reaksyonan dito sa kabisnes kalingap, no? So, wag natin din kalimutang suportahan ang Kabisnes Official Papa Dins Tibet Kabisnes Family at ang ating mahal na kalingap na pinangungunahan po ng ama ng kalingap, si Kuya Balsados Matubang, sorry po, at si Kalingap Rab at si Ma'am Edna Ate Edna Vlog at Ma'am Jack Tapia Matubang po. So, on the go na tayo, no? So, dito sa kanilang interview, ang pagkaano ni Jinky dito, kasi yung tanong kasi ni kabisnes doon, yung ano yung dahilan niya bakit siya bumalik sa kabisnes, no? Sinagot naman niya yon, no? Ang dahilan niya, no, na bakit siya bumalik at bakit niya naisipang bumalik dito sa kabisnes, no? Kasi nga daw pinapakitaan siya ng maganda naman daw yung, kumbaga trinato siya ng maayos, minahal siya ng kabisnes, kumbaga yun ang ano niya, ang dahilan niya, kumbaga na ano niya, na napagtanto niya o naisip niya na yung lahat ng ginawa sa kanya na pagmamahal, no? Pagmamahal ni Kuya Bong, pagmamahal ng family ka business, at lalong-lalo na yung opportunity na binigay sa kanyang trabaho na hindi niya grinab, no? So siguro naisip niya yun kaya bumalik siya dito, no? Alam naman natin wala siyang work ngayon, no? Nag-a-apply pa lang daw. So yun ang katwiran niya, ang dahilan niya, dahil napakitaan siya ng magandang trato, pagmamahal, kumbaga nandun na lahat, etc., no? Kaya siya bumalik, yun ang dahilan niya, no? So maraming mga viewers nagko-comment na ang galing daw talagang kumuha at gumawa ng kwento, at yung ano niya, yung ano yung tawag doon, yung ano ni Jinky, yung ano ba yung tawag dyan, yung bang maganda siyang napaka-smooth niya gumawa ng dahilan niya, no? Kumbaga palusot na dahilan niya para maiba yung kwento. Siyempre yun yung palusot niya, gano'n, no? Yung palusot niyang dahilan na dahil naramdaman niya o nakita niya yung pagmamahal ng KBO at ni Bong, no? Doon sa sinabi niyang sagot na yun, kung talagang naisip niya yun noon, hindi niya sasaktan ng buong kabisnes, hindi niya sasaktan yung damdamin ni Mrs. Kabisnes at damdamin ni Kuya Bong, no? Kung naisip niya yun, bakit ngayon lang niya naisip yun? Palusot mo talaga, Jinky, galing mo talaga gumawa ng yung palusot, ano? So, yun ang kanyang dinahilan, no? Yung ang magandang pakikitungo sa kanya ng kabisnes, yung pagmamahal, ay dapat, kaya daw siya bumalik ay siguro para masuklian niya yung kabaitan ng kabisnes, no? Yun ba talaga yung kaya ka bumalik, no? Actually guys, no, ang daming nambash dito kay Jinky sa pagbalik niya rito, no? Lalo na't yung umayaw siya sa kasal nila ni Kuya Bong. Ang dami talaga ng bash doon sa kanya. Halos buo talaga. Buong universe ng bash talaga sa kanya, no? Pero bilib ako sa kanya, marunong siyang magdala sa mga basher, no? Hindi niya pinapatulan. Kahit nasasaktan siya, no? Ayun din naman dyan sa kanya, no?
sa mga viewers, kahit gaano daw yung sinasabi sa kanya kasakit, pero tanggap daw niya yun kasi may kasalanan din daw siya, may pagkakamali siya. Lahat naman daw tayo nagkakamali, hindi tayo perfect. Correct tayo doon, Jinky. Wala naman talagang perfect sa tao. Talagang may imperfect tayo, hindi tayo perfect, no? Pero sa ginawa mong noon na yung pananakit, no, yung sinaktan mo si Kuya Bong noon, ay hindi mo na pwedeng sabihin pagkakamali mo yun kasi parang sinadya niya yun, no, di ba? Alam naman niya, siya mismo pumayag doon sa kasal na ipaglalaban niya si Kuya Bong, pumayag siya doon na ikasal sila sa 14, pero bigla siyang umurong sa anong dahilan doon. Ang dahilan niya dahil doon sa ate niya, pinagalitan siya, etc. Kung talagang mahal mo yung tao, kahit sino pang hadlang sa'yo, ay ipaglalaban mo yan. Pero dito kay Jinky kasi iba, magkaiba kasi yung tao, no? May nagsasabi dahil bata pa siya. No, hindi yun excuse, no? Kung bata pa siya. Kasi sa 25 years old, hindi na yan bata. Very mature na yan, no? Tapos tuloy, no? So, andon na nga tayo mga kabisnes, mga kalingapan, no, mga kapapi. Yung sinasabi niya nga, hindi siya perfect, nagkamali siya, no? Alam naman natin yun, no? Pero yung sa ganong pamamaraan niya na bigla siyang umurong, parang hindi yung pagkakamali parang sinadya niya yun, no? Sinadya niya na talagang hindi ituloy yung kasal sa kadahilanan yung ate niya, no? Parang ang babaw ng dahilan ni Jinky. So eto, proceed tayo dito sa sinasabi niya, no? Hindi lang natuloy ang kasal, pero sila pa rin, no? Kumbaga, hindi lang natuloy yung kasal doon kasi nga ay tawag dito, hindi lang natuloy yung kasal kasi kumbaga mayroon pa rin silang relasyon, sila pa rin. Wala silang closure na sinasabi niya. Hindi lang natuloy yung kasal pero yung relasyon nila as boyfriend and girlfriend ni Kuya Bong ay continuous yun. So, ipalagay na natin na ganun yung dahilan ni Jinky, no? Kaya siya bumalik kasi binalikan niya si Kuya Bong kasi hindi pa nga sila break. Wala nga silang closure na nag-break sila. Hindi lang natuloy ang kasal. Parang pinagloloko mo naman yung mga viewers, Jinky, no? Para sa akin, no? Para sa akin, lalaki na. Parang isip ko, no? Marami, bago sagutin yun, marami tayong nakikita, no? Na umatras ang lalaki man o babae man tapos gusto makipagbalikan. Tinatanggap pa ba ng lalaki o ng babae yun? Mostly, hindi na nila tinatanggap. Hindi na nila pinagbibigyan pa ng pagkakataon. Yung ganun. Yun ang alam ko, hindi na nila pinagbibigyan ng pagkakataon na bumalik pa sa piling nila, no? Para i-continue ang relasyon, no? Dito kay Jinky, magaling siya, no? Hindi nilang natuloy yung kasal pero yung kanilang relationship ni Kuya Bong is on the go. Kumbaga, kahit nag-unwin siya o nagtanggal siya ng stress, hindi siya nagparamdam kay Mr. and Mrs. Kabisnes, kay Kuya Bong, nandun pa rin ang relasyon, continuous pa rin yung relasyon nila ni Kuya Bong. Yun ang ibig niyang sabihin, no? At si Bong ba, ewan ko kung maluloko niya si Kuya Bong dito sa rason niya. Kaya siya bumalik dahil, kumbaga, binalikan niya si Kuya Bong kasi kampante siya, sila pa rin. Kampante siya na ang bonding ay still, pero wala lang kasal, hindi lang natuloy yung kasal. On the goes ang kanilang relationship, no, very smooth ang relationship nila. Kumbaga, nandun pa rin yung pagmamahalan. Hindi lang tinuloy ng kasal. Kung iniisip ni Jinky ganon, na wala silang closure, sila pa rin ni Kuya Bong, hindi lang natuloy yung kasal. Bakit hindi siya pumunta doon, no? Nung nalililawan tuloy. Sorry na, yung nalinawan na siya, na nag-usap na siya ng ate niya, tinanggap na ng ate niya yung pakikipag-usap niya doon sa ate niya. Bakit hindi siya pumunta kay Mr. and Mrs. Kabisnes? Kausapin niya si Kuya Bong, no? Diretsuhin niya si Kuya Bong, hindi naman ako nakipag-break sa'yo, tayo pa rin, hindi ko nang itinuloy yung kasal kasi medyo naguluhan. Bakit ngayon lang siya lumabas, after pinatagal pa niya, ayon nga kay Mrs. Kabisnes, bakit pinatagal niya? Andyan lang pala siya dyan sa kamarin, bakit hindi siya pumunta? Lalo na yung birthday ni Kuya Bong,
no? Kahit ako hindi imbitado, no? Alam ko birthday niya kung ako yun. Pupuntahan ko, no? Para i-express ko kung talagang mahal ko. Mahal mo yung isang tao, katulad si Jinky. Dapat pumunta siya doon. Nandyan lang pala siya eh. Pumunta sana siya doon at pinafeel niya kay Kuya Bong na si Kuya Bong ay importante sa kanya. No? Si Kuya Bong ay mahalaga sa kanya kahit hindi natuloy yung kasal. Sabihin niya kay Kuya Bong, hindi tayo nag-break, tayo pa rin. Ayaw kong mag-break tayo. Kung talagang seryoso at mahal niya si Kuya Bong. Pero parang yung pagbalik niya dito, parang mayroon siyang hindi natin alam, no, kung totoo ba yung mahal niya talaga si Kuya Bong, kaya niya binalikan, na kaya niya na naman ipaglaban ulit. Iyan na naman tayo sa ipaglalaban. Ako, Jinky, no? Dapat, kung ipaglalaban mo, ipaglalaban tuloy. Pag ipaglalaban mo talaga yung pag-iibigan ninyo, pag-ibig mo sa kanya, at pag-ibig niya sa'yo. Walang, hindi yung umatras, urong, sulong, ang style ni Jinky, no? So, kaya, parang mahirap paniwalaan, di ba? So, yun na nga, no, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? Kailangan panindigan niya talaga. Pero ano yung ginawa niya? Sinaktan niya, no? Hindi lang naman si Kuya Bong ang sinaktan niya. Lalong-lalo na yung damdamin ni Mrs. Kabisnes. Kasi, syempre, sila, ang gusto nila ay malagay na sa tahimik si Kuya Bong, no? Magkaroon ng sariling pamilya. Yun lang naman hinahangad. Pero sa ginawa kasi nung ni Jinky noon, para kasing wala nang maniniwalang viewers sa kanya. At sa palagay ko si Bong hindi na naniniwala sa kanya, no? So, yun na nga. Kaya siguro, no, ang lakas ng loob ni Jinky. Natawa lang ako rito. Ang lakas ng loob ni Jinky na kaya pala yung action niya kay Kuya Bong, parang nothing's happened. On the go tayo. Parang ganon yung style ni Jinky. No? Parang, wala lang. Kumbaga, wala lang yun. Okay lang, no? At total kami pa naman, no? Wala namang kaming break up, wala namang kaming napag-usapan break na kami o closure namin. Dalawa. Kami pa rin. Kaya pala doon nang nag-date sila, ay parang yung feelings, nakikita natin yung feelings ni Jinky para pa rin yung nung una. Mas sweet pa siya ngayon kaysa nung una, no? Nakita natin si Kuya Bong, parang si Kuya Bong, parang dead ma. Parang sabi ni Kuya, sa isip siguro ni Kuya Bong, pakialam ko sa'yo, di dumikit ka kung gusto mong dumikit. Diba? Na-feel natin yung ni Kuya Bong doon, ano? So, kaya siguro yun, parang kampante talaga, napaka-kampante si Jinky kasi ang nasa isip pala niya ay hindi sila nag-break ni Kuya Bong. Wala silang closure. Pero tayong mga nanonood, ang alam natin, wala na talaga. Kasi ang sinabi ni Kabisnes doon, no, bonding is over na. Kumbaga, wala na, no? Yun. So, kay Jinky pala yun ay iba. Sila pa rin ni Kuya Bong. Kaya pala nung nag-date sila, yung, yung galawan niya at saka yung pagka-sweet niya kay Kuya Bong, dinoble niya, no? Kahit hindi siya pinapansin, kahit parang obvious naman talaga, parang sumunod lang talaga siya. Kumbaga siya talaga yung kumakapit kay Kuya Bong, no? Kaya pala yung pagkakumpante niya kasi yung nasa isip niya, sila pa rin dalawa ni Kuya Bong. Walang breakup na gaganap. Walang closure na gaganap. Hindi lang natuloy yung kasal. Let me think about it, Jinky. Galing mo rin, no? Ginawa mong yung love story ni Kuya Bong, ginawa mo parang sa teleserye, no? Ikaw ang nagdesisyon. Di ba? Mga karamarites, di ba? Siya yung nagdesisyon na sinasabi niya na hindi pa naman sila break, no? Sa kanya yon, sa kanyang pananaw, no? Kaya tuloy sila kabisnes. Oo nga pala, hindi pala sila nag-break, no? Inurong lang pala yung kasali. Ano pala yung sinabi niya na ayaw niya na kay Kuya Bong? Di ba? Yun ang banggit ni Kabisnes na sinabi niya, paano yan, Bong? Hindi na matutuloy yung kasal. Ang sabi ni Jinky, ayaw niya na, inurong niya na yung kasal. At nung nag-usap na sila, no, na sinabi ni Kabisnes, ayaw mo na ba talaga kay Bong? Umuo si Jinky, ayaw na talaga niya, no? O kung hindi pa po niyo napapanood yun, yung pag-alis ni Jinky doon sa Kabisnes, pakinggan niyo po yung sinabi doon, nung tinanong, na ayaw na daw niya rin kay Kuya Bong, no? Nanonood tayo, hindi tayo nag-i-skip. Paano natin masasabing hindi siya nakapagsabi doon na ayaw na niya? Kaya nga, kahit parang
sinasabihan siya, mamaya ka na umalis, nagpupursige talaga siyang umalis kasi talaga ayaw niya na pala talaga doon, no? Pero bakit ngayon nilalabas niya na wala silang closure, sila pala ni Kuya Bong. Ang gulo mo, Day. Sorry po. Ang gulo nitong si Jinky, magulo pa sa bulbul ng hapon. Ay, sorry na. Diba? Parang nga, ang gulo-gulo, no? Hindi maintindihan. Mayroon ka pang walang closure. Tapos hindi ka nagpakita kay Kuya Bong ng almost 1 month. Tapos sabihin mo walang closure. Kaya pala pag makadikit ka kay Kuya Bong, daig mo pa yung linta. At doon tayo dumako, no? Sa sinasabi ni sinabi ni Jinky. Salamat sa naglibre, I love you. Bakit kaya si Kuya Bong doon dead ma? Dead ma pa more, Kuya Bong, no? Hindi katulad ng dati, so we have to compare. Dati kasi, wala pang sinasabi si Jinky na I love you. Naga-I love you too na si Kuya Bong. No? Nauuna kasi siya nagsasabi I love you too, na hindi pa naga-I love you si Jinky. Pero ngayon, dead ma, parang nasa isip ni Kuya Bong, I love youhin mo yung mukha mo. Diba? Parang dead ma lang ang sagot ni Kuya Bong. Mayroon pa yung kasunod, yung libre nga, no? So, yun nga, mga kabisnes, mga kapapi, no? Nakakatawa lang, no? Ito palang si Jinky, wala palang closure. Sa isip niya, wala silang closure ni Bong. Sila pa rin. Pero kila kabisnes at sa mga viewers, tapos na ang bonding. Diba kasi yung title ni kabisnes, no? Bonding is over, no? Parang wala na. At ngayon, kiniklaim ni Jinky, hindi daw pa sila nag-closure. Wala nga naman talaga silang usapan. To be honest naman, no? Kampiyan naman natin si Jinky. To be honest naman, hindi naman talaga sila nag-usap. May closure sila, no? Sana, on that time, sinabi niya kay Kuya Bong, no? Kasi tawag niya kay Kuya Bong, Be. Sana sinabi niya, Be, hindi lang natin itutuloy yung kasal, pero tayo pa rin, no? Ano lang kasi, yung parang ipinaliwanag niya, no, na hindi ako po mapapayag makipag-break sa'yo, hindi lang muna natin itutuloy. Sana sinabi niyang ganun, no? Pero ang ginawa niya kasi, nagmamadali siya kasi may kinatatakutan pala yung amo niya. Diba? Yan kasi magsinungaling ka ba? Napakasinungaling mong tao. Charot, diba? Totoo naman. Si Jinky kasi malalim ang pagkasinungaling niya. Malihim. Yung taong malihim magsinungaling, nakakatakot, mahirap pagkatiwalaan yan. Kaya maganda na lang yun. Mag-decide muna si Kuya Bong, ano yung sasabihin ni Kuya Bong, ano yung desisyon ni Kuya Bong dito kay Jinky. Kung talagang mahal naman niya talaga, baguhin talaga ni Jinky yung ugali niya. Kung mahal niya talaga si Bong, baguhin niya yung ugali niya, wag siyang magsinungaling, no? Dito kay Kuya Bong, kung mahal niya si Jinky, tanggapin niya, no? Kung ano yung ginawa ni Jinky sa kanya noon, kahit masakit. Nandyan na, nagpakita sa kanya, bumalik sa kanya. Tanggapin niya kung talagang mahal niya. Pero kung hindi niya mahal, chupi. Diba? Sabi ng mga bakla, chupi. No? Chupi ka na sa akin, mayroon na akong crush. Diba, Kuya Bong? May crush ka na. Ay, chupi na siya. Charot. Diba? Ganun lang yun. Pag ayaw mo na, sabihin mo lang, chupi ka na sa akin. May crush na ako. Diba? So, well, mga kalis, mga kapapi, yun lang, no? Ang aking opinion ko yun, ano? Nakikita ko sa aksyon ni Jinky at ni Kuya Bong. Si Kuya Bong galing mang dead ma. Dead ma lang si Kuya Bong sa I love you ni Jinky. Di wow, diba? So, mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo, pakishare, likes, and na ang aking reaction video. At don't forget to subscribe to Mrs. Official Papa Dins TV, Kabisnes Family. At ang ating mahal na kalingap po, mga kalingap, no? Nangunguna po ang ama ng kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, si Kalingap Rab, at Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapi Matubang po, at ang lahat po ng reactors ng Kabisnes at reactors ng Karepa, ng kalingap po, na kami po ay sa team ng Karepa. Reactors po kami ng kalingap sa Karepa. Okay, so well, mga kabisnes, mga kapapi, bye-bye po. Magkikita-kita tayo muli hanggang sa muli natin pagkikita. May Allah bless us all. Maraming salamat po sa mga aking bagong subscriber dyan. Mahal na mahal ko kayo, no? Magla-live ako isang araw. Magchichikahan tayo sa live ko, diba? Makikita niyo ang pangit kong mukha. Ang pangit kong ganda lang. Diba? Hoy, hindi malaki yung mata ko. Charot, bye-bye po. See you.